Mapagpalang araw po. Araw ng Sabado po ngayon. Ang araw ng Sabado ay pagdalaw ko po sa mga kaibigan natin upang dala ng mabuting balita. Kagaya kanina, yung pinanggalingan ko. Ano po, nagdala rin tayo ng mabuting balita doon. Ngayon naman, dito naman kay Kuya Ador. Siya po ay dating kagawad at chairman. Naglingkod po din siya sa gobyerno. Pero meron po siyang sakit, stroke. Pero hindi naman malala kasi nakakalakad siya, nakakasalita, nakakakain. Hindi kagaya ng mga malalang stroke na bedridden, hindi makatayo, hindi makalakad. Siya hindi po. Kung titignan mo lang na hindi mo alam na may sakit siya, maaari sabihin, ay matanda na kasi. Kasi iba na yung matanda sa bata. Yung matanda, maliksi yung galaw eh. Siyempre, matanda, hindi na maliksi. Ano po, ganun lang. Okay. Tayo po ay maghaharal. Ang ating tatalakayin yung sa kasaysayan ni Haring Ezekias. Ano po? Pero bago tayo papalahod dito, tayo muna ipanandali ang manalangin sa Diyos, humingi ng tulong upang siya po ang pumatnubay sa atin. Kasi sa buhay natin ito, kung di tayo papatnubayan ng Diyos, ay mabibigo tayo. Dahil sa salita niya ang ating pinapaksa, dapat lang na sa Kanya po maggaling ang pagtuturo. Guidance. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa pagkakataon na ito ni Kuya Ador upang aming pumbulayan ang iyong salita. Ang iyong salita ay kapangyarihan. Kapag sinabi kapangyarihan, marami pong dulot ito sa tao o benepisyo. Maaaring kung may sakit ka, nagpapagaling ang iyong salita. Kung may problema ka, yan naman ay naging comfort. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Itong si Haring Ezekias, tignan po ninyo yung pananalita ng isang hari. Sa teksto, babasahin ko. Isaiah 38:1. Nang panahong iyon, nagkasakit ng maluba si Ezekias at nasa bingit na ng kamatayan. Kaya nga maluba eh. Dahil maluba, nasa bingit na siya ng kamatayan. Kumbaga sa between life and death na siya sa kanyang panahon. At nasa bingit ng kamatayan. Kaya siya'y dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari, ang utos na ito ni Yahweh, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga uling abilin, yung last will, sapagkat hindi ka na gagaling, mamamatay ka na. Ang sabi ng Diyos tagapagsalita niya si Isaias. Ang sabi ni Propeta Isaias, mamamatay ka na. Kaya patawag mo yung mga mahal sa buhay, mag last will and testament ka na. Tuloy. Tignan nyo po ang katwiranan dito. 2. Pagkarinig nito, umarap siya sa dingding at nanalangin. Si Ezekiel, hari. Nang marinig ang salita ng Diyos, siya ay nag-side sa kanyang higaan at umarap sa dingding. Ngayon, anong sabi niya? O Yahweh, sa 3, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos nanangis siya ng malakas. So,
So, nakatwiran itong si Ezekias sa Diyos. Hindi niya sinabi sa Diyos, pagalingin mo ako. Hindi niya hiningi yun. Hindi niya rin sinabi, wag mo muna akong patayin. Kundi ang sinabi niya, gumawa ako sa iyo ng kalugod-lugod. Yung tao ngayon, pagka nagkasakit, ano sabi nila? Diyos ko, pagalingin mo na ako. Ito, between life and death, mamamatayin na lang. Hindi niya sinabi sa Diyos, pagalingin mo ako. Kundi nanalangin siya at nangangatwiran. Tingnan natin yung Isaias. Dito pa rin sa chapter 1. Meron kasi nakalagay dito sa chapter 1. Ano po? Ito. Sa verse 18. Sabi ng Biblia, Isaias chapter 1 verse 18. Ali kayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang iyong mga kasalanan. Kayo'y aking papaputin tulad ng yelo o bulaklak. Ito'y pagkakatwiranan. Ali kayo, sabi ng Diyos. Yung may sakit, kaya pagalingin ng Diyos eh. Yung may kasalanan, pwedeng patawarin ng Diyos. Kaya nag-iimbita ang Diyos. Kaya ginawa ni Haring Ezekias, antimano. Yung imbitasyon ng Diyos, ginawa niya. Na ano sabi niya, nakita mo naman ako kung paano ko namuhay sa harap mo. Nagkakatwiranan sila ngayon ng Diyos. Pero hindi sinabi ni Haring Ezekias, pagalingin mo ko. Huwag mo kong patayin ngayon. Sumunod. Muling nagsalita si Yahweh kay Isaias. Ang ginagamit na bibig ng Diyos, yung bibig ni Isaias, propeta Isaias. 5. Ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ng iyong buhay. Nakinig ba ang Diyos? Nakinig. Sabi ng Diyos, pinakinggan ko ang iyong daing, ang iyong panalangin sa akin. Kaya pinasasabi niya kay Isaias, hindi ka muna mamamatay. Dadagdagan pa kita ng 15 years. So anong aral dito? Ang buhay ng tao ay nakasalalay sa kamay ng Diyos. Kung ayaw kang mamatay ng Diyos, hindi ka mamamatay. Kung gusto ka mamatay ng Diyos, mamamatay ka. Awak niyang buhay natin eh. Anong sabi niya kay Ezekias? Haring Ezekias, tawagin mo ng pamilya mo, mag-last will and testament ka na kasi mamamatay ka na ngayon. Sino may sabi mamamatay siya? Ang Diyos. Sino ang sinagsabing hindi mo na siya mamamatay? At dadagdagan siya ng 15 years? Ang Diyos pa rin. So ang buhay natin nasa kamay ng Diyos. Kumbaga ito yung kamay. Yan. Pag nahulog ka dyan, kawawa ka sa kamay ng Diyos. Tignan nga natin ano. Meron lang tayo titignan dito. Kasi po meron nakasulat dito. Tignan natin ano. Sa Hebreo chapter 10
31. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Bawa, yan ang kamay ng Diyos. Andyan tayo. Pag nahulog ka dyan, meron ba nahuhulog? Meron po. Meron. Kung hindi, ba't binanggit yun? Ang mahulog sa kamay ng Diyos. Di meron. Kaya nga may impyerno eh. Yun ang mga nahulog sa kamay ng Diyos. Yung hindi marunong sumunod sa Diyos. Dahil si Ezekias sumunod siya, kaya siya nangatwiran. Ang sabi niya, nakita mo naman ang aking paglilingkod sa iyo. Sinachallenge niya ang Diyos. So, sabi ng Diyos, okay, Ezekias, hindi ka muna mamamatay. Dadagdagan pa kita ng 15 taon. Ngayon, tuloy natin yung eksena. Merong eksena dito eh. Makulit talaga ang tao. Gusto makulit. Ito. Sa 6, Isaiah 36. Hindi lamang iyon. Ikaw at ang lusod na ito'y hindi mapapahamak sapagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. 7. Kasi merong challenges kasi dito eh. Ito ang palatandaan ibibigay sa iyo ni Yahweh para patunayan tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Ang anino, ang anino sa orasan, palayo ni Haring Ahas ay babalikan niya ng 10 guhit at gayon nga ang nangyari. Kasi si Haring Ezekias, naghanap siya ng ebidensya. Kasi yung pangako 15 years. At itong si Haring Ezekias naman, kung totoo nga ang Diyos ang kausap niya, maghanap siya ng ebidensya. Kaya sabi ng Diyos, doon sa King James Version, alam niyo po ba yung, yung orasan, yung sound, mga door, yung sa eskwela, may mga eskwela kasi na meron simentong bilog na ganon, pagkatapos merong nakatusok na bakal na ganyan. Yung anino ng bakal, yun ang tumatama sa oras. Sundown basta ganun, nandun lang yung tono niya. Ngayon, ang sabi ng Diyos kay Ezekias, nakikita mo yung hagdanan na yan. Pababalikin ko ang sikat ng araw. Yun. Pababalikin ko. Kaya, to prove na talagang totoo, sinabi ng Diyos kay Haring Ezekias. Yan. Ano po? Tingnan pa natin, Tapos, pagkatapos nilang magkatwiranan, dalawa ng Diyos ni Ezekias, anong nangyari? Sa 21, si Isaiah ay nagpakuha ng pantapal na higos para sa bukol ni Ezekias. At gumaling naman ito. 22:3 o 22. At tinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan nang ako'y mahari pang umakyat sa templo ni Yahweh? Yun, naghanap siya ng katibayan. Kaya yung sinabi ng Diyos sa kanya, makikita mo yung hagdanan na yan. Pababalikin ko yung sikat ng araw ng 3 akbang, ay 10 akbang. Ayan, yung paghahanap ng ebidensya ni Ezekias, pinangyari ng Diyos sa kanya nung panahon ni Haring Ezekias. So, yung sikat ng araw, bumalik. Kumbaga yung araw, ito yung planet Earth, ito yung araw. Halimbawa, ganyang galaw ng Earth, ang ginawa ng Diyos, kinlockwise niya. Yan.
binalik niya ng 10 baitang. Oh, yun po. Kaya nabuhay pa siya ng 15 years at hindi po nagkaroon ng gulo sa kanyang pamamahala, sa kanyang kaharian. Alam niyo po tayong mga tao, pwede po tayong mga tuwiran sa Diyos. Ang kailangan lamang ay may ikakatwiran ka kaya. Sa panahon natin ngayon, ganito lang. Paglalapit ka sa Diyos, ang sabihin mo sa Kanya, una, patawarin Kanya. Mingi ka ng patawad. Kasi Diyos lang ang magpapatawad sa iyo. Tingnan ninyo si Haring David. Nang siya po'y magkasala, dito, nakalagay po dito, sa awit 51, ako'y kahawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko iyong pawihin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. 2, linisin mo sana ang aking karumaan, yung dumi, at patawarin mo ang aking kasalanan. Bakit sinabi ni David ito sa Diyos? Kasi ang Diyos lang ang pwedeng magpatawad. Then kapag humingi ka ng tawad sa Diyos, kanino ka susunod na kapatawaran? Doon sa pinagkasalahan mo. Sabihin mo, halimbawa, kung sino mo yung pinagkasalahan mo, sabihin mo sa kanya, sana patawarin mo na ako sa nagawa kong kasalanan sa iyo. Hindi po ba ang nature ng Pilipino ngayon, kapag malapit ng mamatay, di ba sila, tawagin nyo si ganyan, tawagin nyo si ganito. Pag dumating naman yun, sabi niya, bago man lang ako mamatay, patawarin mo sana ako. Di ba gano'n na sinasabi ng iba? Pero hanggat malakas ka, mas maganda, mas malakas ka. Makahingi ka ng tawad sa Diyos at makahingi ka ng tawad doon sa pinagkasalahan mo. At ang Diyos naman, anong sabi ng kasulatan? Dito po sa unang 1, basahin po natin Klaro-klaro po sagot ng Biblia rin Ito. Sa unang 1, chapter 1, verse 9. Kung sinasabi natin, verse 8, ito. Ito, tama, 9. Ito pala yung binabasa ko, 9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, papatawarin niya tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya tapat at matuwid. Lahat. Sino makakagawa niyan? Natural lang, Diyos lang, walang iba. So after na umiling ka sa Diyos, kausapin mo siya, na talagang ano sa puso mo. Ano po? Totoo. Alam naman ng Diyos kung binobola mo lang siya. Hindi naman natin pwedeng paglalangan ng Diyos. Matalino ang Diyos yan. Siya nga gumawa sa atin Yung nga buhok natin, bilang niya Yung nga laman loob natin, alam niya Kaya, yan ang nangyari kay David. Nang magkasala siya, dahil yung kanyang asawa ng kanyang sundalo, kinuha niya, ginawa niyang asawa. At yung sundalo niya, pinapatay niya. Para wala nang asawa itong si Bathsheba. Kaya ganun na lang po ang kanyang paghingi ng tawad. Linisin mo ako. Kaya kung hindi kaya maglinis ng Diyos, ba't pa si Diyos na humingi ng panlinis? Yan Ito pa. 3. Mga pagkakasala ko'y kinikilala. Di ko malilimutan, laging alahala. Ibig sabihin,
Kung ano yung nasa isip mong kasalanan mo, banggitin mo sa Diyos yun. Alam naman ng Diyos yun eh. Kanya lang ang gusto lang ng Diyos, yung mangumpisal ka. Banggitin mo. Kung ano yung naalala mong kasalanan mo, banggitin mo. Isa-isain mo. Oh. 4, sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko hindi mo kinalugdan. Iyong kasalanan pala, hindi kinalulugdan ng Diyos yan. Dahil sa kasalanan, ano sabi ni Isaias? Meron sinabi si Isaias dahil sa kasalanan. Dito sa 59, sa 2, ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Dahil sa kasalanan, parang pader. Pumapagitan sa iyo at sa Diyos yung kasalanan. Kaya para mawala yung pumapader na kasalanan na yan, banggitin mo, kaibigan. Yan ang ginawa ni David sa kanyang panahon. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay. Ibig ba sabihin wala siya kasalanan doon sa sundalo niya? Na yung asawa ng sundalo niya, ginawa niyang asawa. Buhay pa ito sundalo, inasawa na niyang inasawa yung asawa niya. Nagbunga nga eh. Kanya lang namatay yung anak. Kaya't may katwiran ka na ako'y atulan. Sino nga atulan? Diyos. Mararapat na ako yung parusahan. Kinikilala ni David ang Diyos na siya lang ang may karapatan magparusa sa kanya. Kaya sa kanya siya humingi ng tawad. Diyos ko, linisin mo po ako. 5, ako'y masama. Nabuhat ng isilang, makasalanan na ngang ako'y iluwal. Confession po itong ginagawa ni David. Kanino siya nangungumpisal? Sa Diyos. Hindi siya nangungumpisal kung kani-kanino. Hindi siya nangungumpisal sa pastor, hindi siya nangungumpisal sa pare, hindi siya nangungumpisal sa madre. Nangungumpisal siya sa harap ng Diyos mismo, sa kanyang panalangin. Kapag ginamin mo yun, anong sabi ni Juan? Patatawarin ka ng Diyos at lilinisin ka sa lahat ng iyong kasalanan. Walang ititira, kaibigan. Lahat tanggal. Ganyan po ang Diyos. Kaya si Haring Ezekias, kita nyo, nang marinig ng Diyos ang kanyang dalangin. At naghanap pa ng ebidensya. Pero anong ginawa ng Diyos? Binigyan siya ng 15 years. Uli. At ang kanyang pag-ahari, wala pong naging gulo. Walang sumasakop, walang lumalaban sa kanyang ibang kaharian. Sa panahon niya ni Haring Ezekias. Yan ba'y pwedeng mangyari sa atin? Opo, kasi yung Diyos noon, siya rin naman po ang Diyos ngayon. Siya rin ang Diyos ngayon. Panguli, nang magturo si Jesus dito sa ibabaw ng lupa, ito po ang kanyang sinabi. Chapter 16 ng 1. Na ano nakalagay sa 23? Pakatandaan ninyo. Ano sabi ni Jesus? Pakatandaan ninyo. Ano manghingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Yun. In the name of Jesus, you ask to Father. Ano man ang gusto mo, si Jesus po nagsabi, hindi ako. Binasa ko lang yung sulat niya. Ibibigay ng Diyos ang gusto mo.
Yun ang nakalagay. Kaya lagi ko sinasabi, sometimes sa aking mga Bible study, manalangin kayo sa Diyos. Ayan nyo ang Diyos ang magpasya. Huwag nyong utusan ng Diyos. Yung iba kasi, yung nangyari kay Ezekias, pwede bang mangyari? Opo. Pero sino nagpasya ron? Ang Diyos. Yung gusto mo, sino magpapasya? Ang Diyos. Kung kailan niya gusto ng Diyos, wala kang magagawa, kaibigan. Gusto ng Diyos, instantly, yes. Gusto ng Diyos, medyo matagal, yes. Kanya lang, huwag lang po kayong magreklamo sa Diyos. Kasi, pag nagreklamo kayo, kasalanan. Hindi tayo nilalang dito para magreklamo tayo sa Kanya. Bakit? Yun lang ang inanilalang po, walang bayad. Tapos nagre-reklamo ka pa. Wag. Ayan po nating magpasya ang Diyos sa buhay natin. Alam naman ng Diyos ang para sa atin. Ano po? Huwag po natin siyang pangunahan. Diyos po siya. Tao lang tayo dito sa mundo. Actually, ang tao, pinaris nga lang sa dumi. Pag winalis niya, di ba pag winalis yung dumi, tapon? Meron ganyan nakasulat po sa Biblia, sa Lumang Timan, na gaya ng isang dumi. Okay? Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na dapat po kaming mag-confess sa aming mga kasalanan sa iyo. Sapagkat yun po nararapat. Kasi yun ang turo ng Biblia. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nanonood ng video ito, sana meron po kayong napulot kahit pa paano. Meron kayong natutunan kahit pa paano. Sana i-share nyo po sa iba. Kayong mga nasisiran, i-share nyo po sa iba. Kung maaari lang po, ano. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Kuya Ngador, dating chairman po dito sa kanyang barangay, Barangay 94, Sonay District 1, Tondo, Manila. Sige po, God bless us all. Bye-bye. Hanggang dito na lamang po, ano. Thank you for watching.